lechonan dyan sa San Fernando. Ah. Tsaka Angeles, oh. Ito po yung mga baboy. Oh. Logbi. Ayan na, ang ganda pala pag napuno ng tubig. Grabe. Solid. So ayan, inaano na lang po natin yung overflow. Ayan, isang magandang buhay bago po tayo umakyat sa lechonan mga ka-farmer. Singit ko lang dahil magcha-chop tayo ng lechon ngayon. Gamit ang, syempre, sangkalan at eto. Pero ang lagayan po natin ay gandang klase. Ayan farmer. Gawa ng Dynaware. Ayan, maraming pong salamat kay Ma'am Betty Chu. Pinadala niya po tayo ng mga magagamit. Ayan, ang ganda ng takip po. Grabe, ayan oh, di ba? Ma'am Betty Chu ng Dynaware, marami pong salamat. At pwede niyo po kayo mag-order sa Shopee nito. Ayan mura lang to. Affordable at durable. Pang outing, pang bahay, pang barkada. Oh, ayan, hindi pa siya, mabilis linisin. Ayan, sa ref, pwedeng ilagay. Ang ganda. Tapos ito po ay, ano ba ito, lagayan ng baso? Ayun, ay, ito, galing. Ayan. Dynaware. Maraming pong salamat. At ako'y mag-chop na. Busy tayo mga ka-farmer. Ayan. Idarating tayong baboy. At ang puhunan ay hanggang liig na lang. Malulunod na. Hindi, ang dami kasi talaga. Medyo malaki po ang puhunan. Wala si ka-farmer Anthony Hindi kagaya kay ka-farmer Anthony na kung ano lang ang kailangan. So yung pang December 24, 25 binili na po namin. Parating pa nga ngayon 40 piraso. Almost magkano ba yun? Sa mahal po ng baboy ngayon. Kayo na ang bahalang mag-compute. Ayan. Talagang ang December, sabi nga nila, alam nyo sa studies mga ka-farmer, ang December season, yung holiday season, yung Christmas season, New Year, yung basta't yung buong December ay mataas ang stress level ng tao. Yan po ang katotohanan. 20 kilos yan. Maliit talaga yung 20 kilos. Ayan. So anong ginawa ninyo? Nagrelyebo kayo? Sila yung sila ang naunang pero nakakatay na kayo lahat. Tapos may nagsalang ng maaga. Sino? Yun ang magandang schedule ninyo. Tapos kayo nag-umpisa anong oras? Alas 5 hanggang alauna. Sila alauna hanggang alas 9. Alas 7. Lugi ata kayo Nakatulog naman ng maaga Bagay, mahirap ang night differential. Hanggang alauna lang pala sila. At ayun, 20 kilos na. Meron naghahanap nga ako ng mga debente. Pero meron daw, sabi ni Danilo, parating na po ngayon. Ang gaganda, galing pong Candelaria, Quezon. Yung dito po, pwede ba natin lagyan ng baboy yan? Yung may kulungan ng hindi mo pa pala napaligpit sa kanila, So kaya natin, 40 yun. Darating ngayon. Binibilang ko po kasi yung orders. Medyo delikado Kailangan mag-stock talaga ng marami. Shoutout po, Derek Kison, Ramar Village, San Agustin, San Fernando, Pampanga, and Sir William Mangiliman. Dalawa ito. Dalawang 20 kilos yan Santa Rita. Hello. Hindi natin live, sorry. Ano daw, gagamba pa, pinapahuli. Ano ba yan? Sauce andon? Sauce andon? Shoutout po sa mga subscriber natin. Pag-deliver na po tayo. Wala nga, dami nga nagpapadeliver. Fully book ka naman hindi mo na mahati katawan mo. Sa 24, dito ka lang paikot-ikot.
Makukuha mo ata yung sa video din. May nag-order din eh. Kawayan, umaga, tapos balik ng Mindanao. Schedule mo yan? 24 yan? 24 yan. 25? Tatlo. 25, isa lang eh. Saan yan? Kay ano, William Velasco. Baka pangalan pa ni Papa Yam, ah. Dinalupian. Ito nga yung ano, ayaw niyang kasabi na ayaw niyang humingi ng detail. Gusto niya, baka daw maano, kakilala ako ni Papa Yam. Tukayo pala. Sige po. Ang bihira yan. Sos. Oh, nandun. Ay. Ito na tayo mga farmer. Antay natin yung baboy. 40 piraso. Ayan oh, wala na mapaglagyan ng baboy sa dami. Magaganda naman, mga bilog. Ito yung lagayan ng rabbit. Oh, wala naman, di naman natuloy yung rabbit na. Ano kaya, scrapin na kaya natin yan. Wala naman ng ano eh no. Dito, paglalagyan natin ng mga baboy. Puno po tayo. Kaya pasensya na sa pupunta dito ng Sabado-Linggo. Medyo baka may maamoy po kayo ng konti. Huy! Huy! Oh, pilay na yun oh. Ayun, dito. Meron pang extra. Ayan, Johnny daw. Yan. Tingin mo siya doon. Oh, sige. Oh. Perez. Oh, Johnny Perez. Ay, bigyan natin ang t-shirt ng mga tropa. Pang ano, halin lang naman. Malaking tulong eh. Ang laking problema ko pagka wala yung mga baboy na yan, mga farmer. Papakita ko po sa inyo mamaya. Ito na yung baboy natin. From grabe. Timbangan na naman. May makakuha ka tayong battery. Baka magloko yung battery natin ah. Timbangan. Galing pa po ito ng Candelaria Nueva, Candelaria Zambales. Ha? Tingin mo kay ate mo kung meron siya doon. Alam ko meron eh. Double A. Magaganda po ito. Wala daw sinabay yung huli niyan dinala. Pero maganda na yung huli. Danilo. Tatakbo na naman yan mamaya. Maganda ata sa Candelaria. Kayo ba nanguha? Sama kayo? Pare, matulog ka naman. Na. Yan ang mayaman, no? Yan bang suot ng namimili ng baboy? Oo, kailangan ganyan lang. May kisiksing. Yung mga ano, Don Losauro. Na-jackpot mo ata yung Candelaria? Pinilit na rin sa mga namimili. Mga namimili doon. Dahil magaganda. Hindi, ibig sabihin Sa mga ano doon, nakikita ang mga namimili. may nag-iipon na rin doon. Ayun lang. Mga pwede eh. Mga sa mga Maynila. Grabe init. Baho. Apoy. Ayan, ka-farmer Johnny Perez. May munti akong regalo para sa iyo. Hintayin mo na lang. Ayan. Shoutout mo muna yung lechonan dyan sa San Fernando. Tsaka Angeles, oh. Ito po yung mga baboy. Oh. Logbi. Oh, ganda yan ha. Oh, nakangiti si Rambo. Maganda daw yung mga baboy. Pakainin natin po. Bago man lang sila pumanaw. Ano ba? Anak ng tipaklong. Dami pong pinapakain, no? Grabe. Bibili tayo. 2 sako para ma-maintain. Kasi yan, pag hindi pinakain, babagsak po ang timbang ng mga yan. Wala pa naman yung freezer natin. Alanganin pa. Ayun, no? Natanggal na natin yung ano. Pasensya na, yung mga pupunta dito. Medyo taste tayo ng konti. Samoy. Pero ano naman yan, mayat maya papa-spray natin ng tubig para ano, mabawasan. Bukas sa bagay, Sabado, mababawasan pa po ito. Marami pang mababawas. Sabado at Biyernes. So sa 24 pala ay magpe-per kilo kami. So yung mga gusto pong bumili ng per kilo, lalo na yung malapit lang, pwede po kayong pumunta dito. Mga panghandaan ninyo ng
per kilo. So silip na lang po kayo dito sa amin at meron po kaming ano para sa inyo. Sa mga naghahanap ng tingi na lechon, ayan, ka-farmers lechon, maganda naman yung mga baboy. Andyan may mga dumating po na 60 kilos, 50 kilos. Ayan na, si Kongkong ay nagdidilig mga farmer, wala ng trabaho gaano. Iisip ako ng magagawa. Bagay pa, end year na rin naman po, so okay na. Tapos ano pa ba? So ayan, magandang ginawa ni na Rambo ngayon. Relievo sila. Hinati po nila yung trabaho. Mas maganda. Hindi gaanong pagod ano. So dalawa nag-start ng 1:00 ng umaga. Daling araw. Kasi maaga po yung 5:30 ng umaga ang pick up. 3 lechon. Tapos tawag dito. Pagdating ng 9:00, alas 7 sina Rambo naman hanggang 1:00. So pares lang, 6 hours lang pala. So the same din lang naman. Bukas basketing na naman po sa aming mga kalapate. So ayun. Thank you pala kay Brother Maynard Villones. Ayan brother, sana makakuha mo na yung King Serbal dyan. Tapos si Owen, Arrow Keeper pala. Ayan, thank you so much sa pag-set up ng aming aquarium. At ako'y natutokso na. Siyempre pagka ganyan, excited ka na malagyan ng isda na. Pero ano lang, dahan-dahan lang. Anuhin lang muna natin, i-condition muna yung tubig. Kailangan makapag-produce muna ng may sinasabi silang beneficial bacteria. Maano yung tubig ba, bago tayo maglagay ng isda. So ayun, hopefully ay anong date na ba ngayon? Hindi ko pa nga nalilinis ngayon. Dapat lilinisin yun tapos anuhin ng tubig, then itatapon, tapos lalagyan na ng tubig. Hindi ko maasikaso, o baka mamayang gabi na ko na lang gagawin. Ayan, tuloy natin yung vlog mga farmer. At eto, tayo po ay nagre-refill na ng tubig. Ayan, linagyan ko ng konting tawag dito, linagyan ko ng foam kasi yung tubig namin, etong hose ay medyo may lumot. So okay lang yan. At sa mga wala pa pong sa mga, actually ngayon din lang po ako nagkaroon ng idea na iaano ko lang po sa inyo, didetalye ko lang yung mga natutunan ko sa pag-aquarium. Kung yung dati, di ba pag naglilinis, nung bata ako, may aquarium din po kami sa Manila. Nag-ano po kami, pag naglinis, lilinisin mo talaga lahat. Tapos gusto mo pa nga yung tubig talagang sabihin mo 100% mapalitan. Although syempre naandyan yung isda, di ba, mababa na, magpapapasok ka, tapos dito yung palabas, matagal-tagal para talagang clear na clear yung tubig. Mali pala yun. So pag nagpapalit daw po ng tubig, kagaya nito, ang recommendation is 1 to 2 times a week. Pero 20% to 30% lang daw po ang ilalagay mo. Tapos kung maglilinis ka ng sponge, lilinisin mo yung sponge na yan. Eto, nasaan ba yung sponge? Eto. Kasi dito, ayan po may i-explain din natin yan. Ayan Kasi dito, dyan po babagsak yung tubig na madumi. Diba? So yung mga visible na dumi ay makukuha po ng mechanical filters. Ito po yung mga mechanical filters. Yung biological, ito na yung mga bato na magbibigay po yan ng beneficial bacterias na dyan kakapit ng mga nakailangan po ng isda na tubig din, sa tubig, no? So ayun po, dito tatakbo siya, gagapang doon, pababa, tapos naandun yung papasok, dito dadaan, tatapon doon. So dito ang tapon, doon ang papasok. So ganun po. Tapos hindi po basta-basta pwede maglagay ng
isda. Kailangan may mga tinatawag po silang parameters, no, yung ano ng tubig ba. May tinetest yung nitrate, nitrite, ammonia. So ayan po yung mga natutunan ko konti-unti. So ganun, hindi po pala ganun kadali. Tapos sabi ni ka-farmer Maynard Villones, lagyan daw ng, pwede din maglagay ng isda muna para makapag-create po ng beneficial bacteria, di ba? Pero may ilalagay pala tayo. Ito. Ayan. So ito po 'yon. Tapos mayroon din akong nabili. Teka lang, kita ko sa inyo. Ito. High-tech na ngayon eh. Ay, Chi! Don't do that. Ito. Kita natin ha. Ayan. So ito po yung, ayan oh, may mga detoxifier sila na mabibili na. Tapos meron tayong stability. Ayan. Ayan oh. So may mga nabibili na po na pampabilis. Kasi dati may nag-comment pa nga na 1 month pa daw. Iraran mo muna yung ano para magkaroon ng beneficial bacteria. Meron din nagsabi kukuha ka sa lumang foam, no? Tapos ilalagay mo dito para mag-cycle siya. Then yun, makapag-create nga ng mga beneficial bacteria na kailangan po ng tubig para bago mo lagyan ng isda. So ganun pala. Kaya ito, ang gagawin ko, excited na ako actually eh. So itong ano, inayos ko na yan, brother. Ayan, shoutout pala kay Owen Arrow Keeper. Ayan. So ano po, tawag dito, inayos ko na yan, brother. Nagpalit na tayo ng cable tie. Tapos tinaas ko ng konti para mas hindi siya kita. Ayun oh, linagay ko yung ano dito na sa kabila. Okay naman eh. Oh, at least 'di ba, nakapag DIY tayo. Ayusin na lang natin yung ano. Tapos meron na din po tayong ito yung AC/DC na tinatawag, pero sabi ni Brother Maynard, ang aking kaibigan na nag-impluwensya, ayan, generator pa rin ang the best. Ito ano, sa oxygen naman po ito nakasaksak lang po siya sa, ang galing nito, itong Jebo na to, ang galing, nakasaksak po siya sa kuryente, no? Tapos yan, bibigay ng oxygen. Pag nag brown out, mayroon po siyang parang power bank. So tuloy-tuloy siya hanggang 3 days daw eh, kaya eh. Galing eh. So may oxygen pa rin po yung isda. Pero yun na nga, mas maganda talaga generator kasi kung ano, ayan, ikot pa rin yung normal pa din siya. So ayun lang. Pero ayun nga, okay na yung Jebo kung tutuusin. Tapos ano pa ba? Pero ang sabi sa akin, shrimp na lang pong ilagay. Tapos hanggang sa kakainin daw po yun ng bakterya, hanggang ano, ganun daw eh. Galing ano. So ngayon lang din ako nagkaroon ng idea na hindi pala basta-basta. Tapos ayan po yung mga filters niya, filter medias na tinatawag, no? Yan, mga bato lang po ang linagay ni Owen. Tapos ito, kakabit natin yan pagka may bago magdating ng isda. Tapos may charcoal, hindi advisable. Ito po ay 8 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. Oh, medyo mahaba. Sinukat po kasi ito. Sabi ko kasi 7 feet sana, kaya lang sabi ko kung 7 feet lang, medyo hindi makukuha yun doon eh. So at least mayroon lang konting allowance. Tapos doon din 8 feet na. So sabi ko saktong-sakto ang 8 feet. Kung 3 feet naman po yung kapal niya, masyado naman ng kakain ng space. Ayan, kakain na po ng space. Kaya ano, yun nga lang, medyo na ano yung sticker dito. Medyo tumama sa ano, okay lang. Ganun talaga, hindi natin mape-perfect. Pero all in all, ano, tibay. Ito, suntukin mo ito, hindi mo mababasag ito. Ang kapal po ng salamin. Napakakapal eh, no? Tapos tempered siya.
Tempered po yan. Baka, hindi basta-basta po yan mababasag. Mamaya papakita natin yung full cycle ng aquarium. Excited ka na magka-isda dyan? Hoy, ayaw mo ng fish? Anong gusto mo? Frog na lang alagaan dyan. Ha? Frog? Palaka? Ay, ikaw talaga. So, ayan po. Hintayin lang natin. Siguro mga 1 oras pa yan. 1 oras. Hanggang dito. So, ito na yung magbabato ng tubig. So, iikot talaga siya. Ikot talaga siya. Tapos doon matatapon dito. Dito naman tatapon. Ayan. Yun doon. Diba? So, evaporation. May evaporation talaga. Hindi natin maiiwasan. Kaya weekly, at least makapagdagdag ng tubig. Magtatapon ka ng 20% to 30%. Pero yung mga yung mga export malalakas ang loob hanggang 60% daw, 50, ganun. Pero hindi recommended. Ilaw yan. Hindi ko pala nabuksan yung ilaw. Ito. Yung mga ilaw po yan, mga ka-farm. Tingnan natin, ha. Sorry naman. Nasaan ba yung nakakapa ko lang, yun. Diba? So, imagine mo yung isda. Dito kasi, ayan medyo, yung ilaw ayan, dito kitang-kita mo na. So, yung isda, lumalangoy-langoy, nagmumuni-muni ka. Ang gandang tingnan. Mabilis lang pala mag-refill. So, excited na ako. Baka bago mag-New Year, malay natin, makakuha na tayo ng Super Red Arowana. Pero ang gusto ko yung juvenile lang. Kasi tayo po ang magpapalaki. Papakain. Hanggang sa mapapula natin siya. Kaso yun, tinataning pa pala yun, mga farmer, Hindi po basta-basta pumupula ng kusa. Meron daw na kusa, pero hindi lahat pumupula. Tapos, kung isa-search nyo po sa sa YouTube, makikita nyo po kung gaano kagaganda yung Super Red Arowana, Asian Arowana, Super Red Asian Arowana. Makikita nyo po doon, napakagaganda talaga. May competition din yan. So, ayun po. Pero sabi nila, malaki daw talaga itong ating aquarium para sa isa. Pag linagyan mo naman ng tank mate, kailangan piliin mo din yung tank mate. Dapat daw medyo maliit sa Arowana kasi mag-aaway sila. So, ako naman, mas gusto ko isa lang na andun yung beauty Isa lang ang pinagmamasdan mo, di ba? Kaysa yung marami, parang masyado. Isa lang, angas ang dating, di ba? Tingnan natin. Kali mo, maingganyo ako maglagay ng tank mate. Pero sa ngayon, mas gusto ko talaga yung siya lang. Makikita mo lumalangoy, di ba? Maobserbahan. So, itong tubig na yan, ay ilaw na yan. Okay lang po yan na maabot ng tubig yan. Mababasa. Wala pong problema dyan. Kahit nakalubog yan, walang problema. Ayusin natin yung ilaw. Ayan na, ang ganda pala pag napuno ng tubig. Grabe. Solid. So ayan, inaano na lang po natin yung overflow. Ayun. May maliit pa yatang ipis doon. Wala pa namang Arowana, oy. Relax ka lang. Ang tagal naman matapon ng tubig. Ang tagal ng tubig. Ayan sakto na puno na. Ayun medyo may ng kaunti. Sumabit po yung sticker. So ayan pagka nagpa-deliver po kayo, talagang bantayan ninyo yan. Mabigat kasi talaga. Kinulang kami sa tao. Pero okay lang yan. Ano pa ba? Ang tagal naman. Nasaan na ang tubig, uy? Ang tagal Meron na ba dito? Wala pa
Wala pa. Ang tagal. Ganda ng tubig, ano? Galing. Nahihirapan na yata yung aking mga nahihirapan na. Hindi, okay pa. Lagyan ko ng ano, ayan. Pinatay ko po muna. Naubusan ng tubig. Ayan na. Ano na yung pinagana ko na yung sump. Ayan na. Okay. Okay. Pupunuin to, matatapon doon. Okay. Ayan. So, parang kailangan talaga sumasakto ah. Galing din ano. May kasama akong baby oh. Ayan, ito. So, tapos yung ano, pump niya, pwede mo pa po yan lakasan, pwedeng hinaan. Oh. Ayan. Ito. Pwede pa siyang lakasan. Lalakasan natin. Ayan na, nagtapo na. Ayan, 5. Oh, mas mabilis siya. Ngayon, nagtapo na ng tubig. Ayan na. Okay, overflow. Pasok na dito. Ayan. So I think okay na. Pakita lang natin to. So ayan. Puno na. Oh, medyo blurry yung ating tubig. Di ko alam kung lilinaw pa ba ito o ganito lang ba ito. We will see. Kasi tuloy-tuloy po yan. Ayan oh. Sabi ni Brother Maynard, dapat daw isang cycle ata sa loob ng 4 na oras ba? Mga ganon. Yung ikot ng tubig. Dapat makaisang ikot siya sa loob ng 4 na oras. Oh, tama ba ako doon? Uli, ko, i-review ulit natin. So ayun ito, filter din yan. Filter din yan. Meron pa pong UV light. So yung UV light pala i-on din natin. Sorry, hindi pa pala na-on yung UV light. UV. Nasaan ka UV? Ito lang ha. So ayun. Yan po yung UV light natin. Hindi ko pa pala na-on. So okay na tayo. Tapos yung bacteria ilalagay ko daw bukas na kasi maglalagay ako ng isang hipon na piraso. Galing ang tutor ko ha. Yung aking yung aking mentor ay maglagay daw ng hipon. Pwede naman tilapia. Sabi ko nga, pwede ba ako maglagay ng tilapia? Isda mismo, di ba? Ikot-ikot dyan. Uhuli ako kako sa fish pond. Kaya lang baka mamaya may sakit, 'di ba? Yung tawag dito, baka mamaya may fungus, di natin alam kapag dala pa po ng sakit, no? So, the best daw hipon. Tatapon lang natin diyan hanggang malusaw. Ganun pala 'yun, ano? Kakainin siya ng beneficial bacteria natin na ilalagay din. So, ganun ang mangyayari. Tapos si Owen nga ang sabi, within 3 days, boss, pwede mo nang lagyan yan. Pero ayan, condition muna natin. Tingnan natin kung after nitong bago mag New Year, malay natin makasingit tayo. Actually, excited na rin po kasi ako talagang malagyan ng ng isda. So, ayan po ang kulay ng tubig natin. Bakit ganito, oh? Parang blurred ng konti, ano? Lilinaw din siguro yan.
ayan, okay na tayo mga farmer. So, abangan nyo po at baka yung magiging mga updates po nito is sa kabilang channel na. Singit-singit na lang sa dito. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.